Buhatin na lang. May ano, maghawak ng ano. Ayan, so binibihisa na po guys si Disa Pilan. Ayan, so kapatid po niya yung mag-alalay sa kanya at yung mama niya nandyan din, sasama din sa atin. At ipa-check up na po natin siya kay Dr. Aguirre ng Sanitarium Hospital. Nabihisa na? Oo, baik lang eh. Oo. Ayaw pa bihis? Ano yun, kasi ang bayo. So pag nilagay ni mama mo, kakasin niya. Oo. Talagang perwisyo. Perwisyo talaga, no? Ano yung alam mong dahilan, sir, sa pagka-depress nitong kapatid mo? Yun ang pagbugbog sa kanya ng Kasintahan niya. So binugbog siya ng kasintahan niya. Nahirapan yatang bihisan. Tinatanggal. Okay na? Dalang isa rin. Sige. Oo. Pwede na. Ano yung mga budlay? RP Max. RP Max. RP Max. RP Max. Hirap. Ang paa. Buhatin na lang. May ano maghawak ng ano. Ate, sige pre. Sabi ako. Hindi ko gani. O dapat may isa diri sa ano, no? Oo. Si Ma'am Guro dapat baka masaktan si ano. Masaktan ka diyan, Ma'am. Kaya? Sige, masunod lang kami. Ayan, ito guys si Philan, no? Philan Disa. So habang hinihintay namin ang doktor guys, nandito kami sa waiting shed. Ayan, kasi wala pa si doktor at nagwawala itong pasyente namin. Yan po si Philan Disa. So ito naman ang kanyang nanay. Ano pong pangalan niyo, ma'am? Edwina Disa. At ito naman yung bunso mo. Yung bunso mong anak. Kapatid niya. Ayun. Si Melchor. Melchor Disa. Jose Melchor. Ma'am, makwento mo ba bakit nagkaganito itong anak mo? Sir, itong anak ko, nag-aaral. Third year high school. Third year high school. Oo, healthy siya. Hindi siya nakakaroon ng sakit. Kung minsan, fever lang, pero slight lang. Wala siyang sakit. So, nag-start yung sakit niya noong third year high school? Oo, noong sinakit. Third year high school, ano siya? Mga 14, no? 15? 17 lang. Hindi. 17? Kay late ang kanyang pag-aaral dahil mentor siya ng okay. mga 2 taon. So, mga almost 20 na siya? Mga 20 to 21. 21. So, na-late siya, no? Late Okay. pag-aaral. So, noong third year siya, doon nag-start yung problema niya? Oo, doon nag-start. Dahil nagka-boyfriend siya ng isang lalaki, hindi namin masyadong kilala. Kasi nakita sila sa sa video, sa sing-along, sa ganit na dato ang sa Bonifacio. KTV?
Sa Bonifacio nga Singalongan la. Sa Centroplex Mall. Ah, okay. Nakita sila sa Centroplex Mall. Doon niya na-meet yung lalaki? Doon niya na-meet ang lalaki. Ang lalaki mahilig sa music. Ah, Siya okay. mahilig din sa music. Ah, oo, mahilig oo, kumantayan palagi kumakanta. Oo nga. Magaling daw kumanta yan. Magaling Oo, kumanta. oo. Kaya nakita niya lalaki. So doon niya na-meet yung lalaki. Ang lalaki. At naging boyfriend niya. Naging boyfriend siya. Yung lalaki na yun, nagkaanak ba siya? Wala Silang anak doon. Pero bakit nasabi niyo na doon nag-umpisa yung problema niya? Naghiwalay sila? Nasisilos yung lalaki sa kanya. Akala na lalaki may boyfriend siya na iba. Pero wala Okay. siyang boyfriend. Sinasaktan ba siya nung lalaking niya? Nasisilos yung lalaki. Wala siyang ibang boyfriend, siya lang. Okay. Siya lang. Siluso lang. Oo, siloso. Tapos? Nung nagsilos yung lalaki, pagdating sa bahay, medyo nakainom yung lalaki. Sinaktan ito. Sa yon sabihin natin, nagkaroon po siya ng trauma. Oo, isa yun. Tapos naghiwalay na sila nung lalaking yan. Siyempre, wala na sila kasi Nagkaroon ba siya ng panibagong boyfriend? Wala yun. Wala na. Wala. Nakwento po ni brother mo, ng panganay mo kanina, na may dalawa pala itong anak. Yung bunso mo pala, nakwento ni bunso mo, na may dalawa itong anak at magkaiba yung tatay. Mapaliwanag mo ba mo? Yung panganay na anak niya, nang may bahay dyan si Senator Osmeña sa fire station sa Rodriguez Avenue. Tapos, Nang inimbita siya ng kanyang kaibigan na pumasok doon sa bahay ni Senator, bahay bakasyonan Opo. ni Senator Osmeña. Tapos? Malapit sa amin. Opo. Pumasok sila doon at may nakilala siyang lalaki doon. Pero hindi ko kilala. At okay. doon So, siya sa madaling salita, wag na nating i-detalye para protection na din sa kanya. Sa madaling salita, na anak, na disgrasya siya, naanakan siya. Hindi nyo kilala yung lalaki. Hindi kilala. Sila makakilala. Siya, pero makakilala. hindi matagal. Pero nagkaroon ba sila ng relasyon? Ang lalaki. Matagal na relasyon ng lalaki? Wala. So parang nadisgrasya lang. Okay. So, inalagaan nyo naman yung naging anak niya. Siyempre, Yung apo mo. nung bumuntis siya, inalagaan ko talaga prenatal lahat. Okay. Lahat na kailangan So, hindi niya. naman siya nagkaroon ng trauma doon. Ika nga, naging okay naman yung pagbubuntis niya. Dahil may sinusuportahan ko siya. Okay. May mga advices ako na Okay. positive. So, Kaya naging sabi okay ko, naman yung okay. panganganak niya doon. Okay. May possibility ba na nabinat siya doon? Hindi naman. Doon sa panganay niya? Ano na binat? Nabinat, nabughat, o ano ba sa Ilonggo yan? Wala naman. Hindi siya nabinat? Dahil nang pagkapanganak niya ng panganay, tumaba siya. Okay. Kasama pa kaming... So, sabihin natin okay lang yon. Hindi siya naging Okay. traumatic. hindi siya traumatic. Walang trauma doon Walang sa trauma. experience niya na yon. Okay. Wala. Okay. Tapos, hindi naman siya nagka-problema noon. At that time, ilang taon siya noon? Mga... Siguro mga 17. 17 siya nagkapanganay. 17 years old. Oo. So, hindi siya nagkaroon ng sintomas na nagka-problema siya. Wala. Dahil sumusuporta ako. Noong 17 years old siya. Sinusuportahan ko siya. Okay. Alaga mo. Alaga ko siya. Ika nga, tanggap niya yung nangyari sa kanya. Tanggap niya. Alaga. Oo. Tapos, nagkaroon siya ng pangalawa. Ilang taon siya doon? Pangalawang anak? Mga... Siguro 19 to 20. 19 to 20. Ang edad niya. Nagkaroon siya ng pangalawang anak noong 19 siya. 19. The same lalaki o iba naman? Iba. Saan naman niya na-meet yun? Mabait yung lalaki. Sa yung Singalong. Sa Singalong uli. Singalongan. Oo. Na may- So, in short, nagkaroon siya ng relasyon uli. Oo, naka. At, Pero mabait ang lalaki. Mabait ang lalaki. at nagkaroon siya ng... yung panganay ba niya, lalaki ba eh? Lalaki. Lalaki. Oo. At okay naman ngayon. Okay naman. May pamilya na? Wala pa. Okay. Graduate na lang ng senior high. Oo. At hindi naman naging traumatic yung experience niya. Anak niya, Tapos yung mabait. pangalawa, okay naman yung naging relasyon niya. Okay, dahil mabait ang lalaki. Yung lalaki, yung asawa. So, masasabi natin na sa mga naging anak niya, hindi talaga naging dahilan kaya nagkaganito siya. Hindi. So, saan, Sa lalaki. anong naging dahilan? Bakit Sa siya?
sa last niya na boyfriend na sinaktan siya ng masyado. Yung unang boyfriend? Hindi si Neil. O yung pinakalas? Last, ang pinakalas yung masyado siya sinaktan. So ano na, di sa pangalawa niyang anak, okay naman yung lalaki, di ba? Okay naman. Tapos nagkaroon siya ng Si Neil na iyan. nagkaroon siya ng pangatlo uli na boyfriend. Yan ang Iyon ang sabihin nating nasaktan siya doon sa pangatlo. nagka-trauma siya. Pero wala silang anak. Wala silang anak. So ibig sabihin ay na-depress siya dahil sa pangatlo niyang boyfriend. Sa pangatlo. So doon siya nagkaroon ng depression at sinasaktan siya. Sila. Pero wala silang anak doon. Wala. So sabihin nating sa pag-ibig talaga. Hindi naman siya nag-take ng drugs. Wala. Kasi yung boyfriend niya, Pinakahuli. uli, na si Daniel, medyo hindi namin alam nga violente, sir. Okay. Pag nakainom, wala kainom. Pag nakainom, nananakit. So yon ang naging posibleng sanhi. Pero wala kayong balita na gumamit siya ng bawal na wala. Siya hindi gumagamit. So sabihin nating sa pag-ibig talaga. Sa pag-ibig. Okay. Ngayon ang tanong mo, ganito. Mula ba nung nagka-problema ito, napagamot mo ba ito? Oo, napagamot ko siya. Una sa Riverside, pero Opo. ilang araw lang. Opo. Ilang araw lang dahil wala Sa Riverside. silang- Teacher ka pa noon. Teacher pa ako noon. Oo. Wala silang room para sa kanyang sakit. Wala. Ano lang yun, outpatient din. Outpatient lang siya. Gumaling naman siya. Gumaling siya ng kaunti. Tapos? Pero pinasok ko naman siya sa Oo. Ang gamot ba niya hindi mo na sustain yung naibigay sa kanya? Kasi pagkaalam ko, may pera pa ko, sinusustain ko lahat niya na at gamot. gumaling naman siya. Gumaling siya. So masasabi natin kakulangan talaga sa pambili ng gamot. Pambili financial, Oo. sir. Retired teacher po kayo? Nabanggit niyo po sa akin noon. Retired po. Pero hirap na hirap. Maliit lang ang... Maliit Anong lang. year po kayo nag-retire? 2013, December. Yung rate nyo, yung nung una pa, no? No, Kasi sa time lang naman ni Duterte na nagtaasa na ang retirement, no? So, ika nga, pagkain lang talaga yung retirement mo. At saka pagkain din niya. Talagang maintindihan din natin, guys, no? So, kahirapan din talaga ng buhay, no? Wala ko talaga. Short na. Dahil nag-aaral ka. Nasaan po si mister nyo na? May babae. So may ibang pamilya na? May ibang pamilya na. Matagal na po kayo? Nahiwalay? Maliit pang mga anak. Okay. Nasa kabila na, sabihin natin. Sige lang. Oo. So, maraming salamat na sa information. At least may idea yung mga nanonood sa atin. May idea sila na yung pala yung nangyari dito sa kay Philan. Ilang taon na po siya nakatali na? Mga 10 years. Mahigit. Oo, mahigit. So, mahigit 10 years siyang... ilang taon siya nung inumpisahan niyo siyang tinali? Mga 21, 22? Siguro mga 27. 27 niyo siya tinali. So, kung 38 siya ngayon, 11 years. So, 11 years siyang nakatali. Okay. So, matagal-tagal na din, no? Matagal na siya. Oo. Kung, sabi ko nga, Nay, kung walang tutulong sa inyo, hanggang sa mamatay na lang talaga. Na ganun ang kung hindi ka dumating sa buhay namin. Kung mamatay na lang siya dahil wala na akong wala na, financially empty na ito siya. Hirap na sa buhay. So, kami naman ay actually na small time vlogger lang ako na nagsisikap din na makatulong sa kababayan natin. So, sa makakaya, kaya nga, gusto ko ma-check up ito si Philan at kahit pa paano matulungan ka namin sa gamot. Kailangan dito na yung tulong-tulong tayo. Yung alam ko, grabe na po ang sakripisyo mo, kahit yung mga anak mo, grabe na ang sakripisyo nyo. Kami naman, sa makakaya, gagawin namin ang lahat na maibigay sa inyo yung gamot. At kung siguro check up na kailangan gawin. So, yun lang ang So, kayo naman, sa part nyo, siguraduhin lang natin na matake niya yung gamot. Sir? Yun lang ang Susundin ko po. Sa tingin ko, kaya to kayang gumaling. Basta may gamot lang. Makakatigyan, sir, Oo, may awa ang Panginoon. May awa ang Diyos. Kasi financial ang importante, sir. Alam ko, sa mga ganito,
para itong high blood eh. O parang sakit sa sugar, no? Oo. Na pag hindi mo binigyan o hindi mo itinake, talagang ano, ika nga tuloy-tuloy, once na may sakit ka ng high blood o di kaya sugar, kailangan habang buhay mo yan na i-take. So ganun din itong problema sa ano, sa pag-iisip. So marami sa mga kababayan natin, ayun nga ang problema. Walang pambili, kaya gumaling man ng isang buwan, the next month wala na. Hindi mo rin masisi kasi uunahin mo na lang siyempre yung pagkain mo. Oo, hindi mo masisi na nakakaawa nga na itatali mo yung ano mo. Ayaw mo sponsor ng mga counselor ba? May mga assistance Nanghingi din kayo? Pero sa Oo, yun nga ang kahit lalapit kayo sa barangay o sa DSWD, mabigyan man kayo isang buwan, sa sunod na buwan maring kasi hindi lang din kayo ang hihingi. Oo, marami din ang hihingi. So, naiintindihan din natin kung bakit hindi rin talaga ma-sustain ng gobyerno o ng kahit sa barangay. Oo. So, pasalamat nga tayo, may mga kababayan tayo na handa rin tumulong. Oo. At ito nga ang YouTube na kahit papaano, nakakatulong din sa akin o sa aming mga vloggers. Oo. Actually, huminto ako mag-vlogging dahil nakasakit ako. Bago ako magbakasyon. Kaya hindi rin gaanong malakas yung channel ko. Pero sabi ko, di bali na walang views. Ang mahalaga, makatulong ako sa kababayan natin sa Negros. Tapos, next week, babalik na naman ako doon. Pero sisiguraduhin ko na sa makakaya. Ito yung channel ko. Kahit nandoon na ako, masupply namin yung gamot para sa kanya. Sisikapin ko. At member na din po ako ng Lions Club sa Iloilo. At nagsabi na din sa akin yung presidente na i-connect nila at titinan din nila kung anong maitulong nila sa gamot. Kasi nakikita naman nila yung, sabihin natin yung ginagawa ko ditong mission ba, advocacy, na nakapanglima po siya. Panglima siyang tinulungan ko na may problema sa pag-iisip. Panglima siya. yung mga Yung isa gumaling na. Yung apat, kadadala ko lang dito. Nagtitake na rin sila ng gamot bago pa lang. Kasi bilang retired teacher, ma'am, siyempre may pension po kayo. Kaso lang, nabanggit mo po kanina, meron din kayong mga utang. Kaya hirap din talaga sa buhay. At may mga binubuhay pa kayong mga member din ng family. So, yung mga apo mo. Ikaw ba nagpaaral, mga apo mo? Yung dalawa? yung isa lang. Yung isa lang yung Okay. panganay. Oo. Ayan, kasi may dalawa siyang anak, guys. Yung bunso niya. Yung pangalawang apo mo. Nandun sa tatay, yung bunso. Okay. So yung unang, yung subang, yung panganay. Pinaaral. Yun ang pinapaaral mo. Oo. So talagang ika nga pinagkasya-kasya mo lang na yung pension mo. So ganun. Sige lang, ma'am. Basta sisikapin natin, mayawan Diyos at sa tulong natin, siyempre, no, na maging okay ito si si Pilan. Oo, si Pilan. Okay, sir. Tayo na po, ma'am. Sige, sir. Okay. So, ito na ang ito yung resita. Ito yon. Actually, ang kailangan ni doktor is 4 bottles, pero isang bottle lang muna ito kasi medyo may kamahalan pala. Oo, isang bottle 2,000. Oo, 2,000. Tapos, so isang buti mo na ito. Tapos, ang Bipiridin, i-check ko kung available dire. Oo. Tapos, tag lang ni ko, no? Tag 15 pesos per so 450 lang ning 30. So, ito yung in-explain ni in case na, di ba? So, ang tableta ihap mo lang sa aga kag isa man sa gabi. Tapos, ari ang medicine dropper, nay. So ari 1 ml. So, pagka 1 ml, botulingon,
sa diin to. Pinangon. Dire. Oh, dila. Oo. So, alam mo naman pag ano, parang daw pang bata ba, no? I-siphon mo dira, dapat hasta dire siya. Oo. Tapos ini siya, i-ano mo sa tubig. Oo. Basta, anuhin mo yan, i-siphon mo yung kuhan, hasta dire. So, butsilingon, 1 ml na siya. Oo. Tapos sa gabi, i-ano mo dire, hasta dire. Sa gabi. 2 ml sa gabi. Oo. So, sa aga, sa gabi, hasta dire. Oo. So, dire na yun. Oo. Oo. So, sige. Oo. So, basta sikapin ko na yun na mapati yung 3 bote. Oo. Maghanap tayo ng sponsor. Kasi medyo mahal. Pumaurat ka muna lang bala. Oo, sige, sige. Oo. Basta sikapin natin na yun. Ngayon, i-check ko doon kung available to ha. Oh, ano? Punta muna ako doon sa ano. Oh, punta muna ako sandali sa pharmacy. Oo. Dali, ikot ko lang ang salakyan. Yun. Sige, sandali lang. May kamahalan yung gamot niya pero yun nga. Injection lang siya sa labot? Sa dire sa balikat. Nagwawala eh. Oo. Ihilom lang lagi. Nung timing siya ngayon. Pero posible daw yan na manigas, sabi ni doktor. So, may ipapainom sa kanya para di siya manigas yung nga yung piperidine.